Muli kayo ay managod na tinatanggap sa ating pulong sa gabing ito. At ano ba ang ating mga aabangan uli sa gabing ito? Ano mga punto yung ating pagtutuunan ng pansin? Una, gaano ba kamaaasahan yung mga tipan na ginawa ng Diyos na Jehovah na ipinakipagtipan niya sa kanyang mga lingkod? Gaano ito kamaasahan? At anong epekto nito sa mga pangako ng Diyos sa bagong sanlibutan? At ikalawa ay paano yung ating mga ibinibigay na donasyon ay pagpapakita ng pagmamahal natin kay Jesus? Paano kaya nangyayari yun na yun ay kapahayagan ng ating pagmamahal sa Kanya? At ikatlo, sa ating Congregation Bible Study ay pag-uusapan natin yung punto na bakit sinabi ni Pablo na mas gustong matuto ng mga taga-Berea kaysa sa mga taga-Tesalonica. Yan, abangan natin yan mamaya mga kapatid. Ngayon, tayo ay tumungo na sa ating unang pahayag. Ito ay may tema na naalala niya ang kanyang tipan magpakailanman. Ating tawagin si Brother Limel Moyo sa bahaging ito. Kapag ang tao ay nangako, kadalasan ito ay napapako, wika nga. Sabi nila, ito ay isang malaking katotohanan. Pwedeng sinasadyang kalimutan o kaya ay hindi tinupad. Ano ang maaring resulta? Minsan ito ay nakakadismaya, nakakasira ng loob, o kaya ay maaring naghihinanakit ang isa. At mas malala pa, maaring nakakapukaw ng galit. Minsan, umaabot pa ito sa mga korte para doon lutasin. Kung tinupad lang sana ng dating employer ng tatay ko yung pangako niya na bibigyan ng lupa bilang reward sa maraming taon niyang tapat na paglilingkod, hindi sana kami ngayon umuupa o kaya ay palipat-lipat ng tirahan. Di ba, nakakapanood tayo ng ganyan mga usapin? Si Jehovah ay naiba. Siya ay tapat at totoo sa kanyang mga pangako. Nang siya ay nangako kay Abraham na mamanahin ng mga supling niya ang isang lupain, gaya ng mabasa natin sa Genesis 15:28, sabi, ibibigay ko sa mga supling mo ang lupaing ito mula sa ilog ng Ehipto hanggang sa malaking ilog na ang Euphrates. Ito ay inulit ng Diyos na Jehovah kay Isaac. Nakaulat yan sa Genesis 26:3. At kanyang pinagtibay sa apo ni Abraham na si Jacob. Nakaulat yan sa Genesis 28:13. Bakit? Bakit ito inulit ng Diyos na Jehovah sa mga supling ni Abraham? Ang isang dahilan ay hindi kailanman kinalimutan ng Diyos na Jehovah ang kanyang pangako. Ating basahin mga kapatid ang awit 105 verse 8 hanggang 11. Pari niyo akong sundan, awit 105 verse hanggang 11. Naalala niya ang kanyang tipan magpakailanman. Ang ipinangako niya hanggang sa 1,000 henerasyon. Ang tipan niya kay Abraham at ang panata niya kay Isaac, na pinagtibay niya kay Jacob at ibinigay niya bilang walang hanggang tipan kay Israel. Sinabi niya, ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Kanaan. Ating tingnan mga kapatid ang unang larawan. Makikita natin si Abraham, no? At sa kanyang anak, si Isaac, at ang kanyang apo, bali apo na si Jacob, kung saan ay binanggit sa kanila ng Diyos na Jehovah ang kanyang pangako. At makikita natin sa badang ibaba ng larawan, ang lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos na Jehovah ang Kanaan. Ayon sa ulat ng Exodo 3:8, ang lupain na ito ay napakasagana. Sagana sa mapagkukunan ng tubig, sa mga ani, at meron itong napakagandang klima. Kaya sa ulat ng Biblia, ito ay inilarawan bilang isang lupain na inaagusan ng pulot-pukyutan, gatas at pulot-pukyutan. Kaya talagang napakasagana ng lupain na ito. Maraming salamat sa larawan. Pero parang napaka-imposible naman na matupad ang hulang iyon. Bakit kaya? Di muli ating basahin ang awit 105:12 hanggang 13. Sabi rito, ito ay noong kakaunti pa sila. Oo,
napakakaunti at noong mga dayuhan sila sa lupain. Nagpalipat-lipat sila ng bansa mula sa isang kaharian papunta sa isang bayan. At yun ang binabanggit, no? Kakaunti pa sila, kaya parang mahirap matupad ang hulang yun. Pero ang totoo, may edad na si Abraham at Sarah nung panahong iyon. Pero sinabi ng Diyos na magkakaroon sila ng anak. At sinabi rin ng Diyos na ibibigay sa mga inapo ni Abraham ang Kanaan. Pero maraming taon pa ito, naging alipin pa sila ng maraming taon sa Ehipto, yung mga Israelita na inapo ni Abraham. At sumasaklaw ito ng daan-daang taon pa. Kaya parang imposibleng matupad ang pangakong ito ng Diyos na Jehovah. Pero sa bandang uli, sabi doon, nangyari ito. O kaya ay natupad ito. At isa pang punto na matutunan natin ay sinabi rin ng Diyos sa pamamagitan ng isang anghel sa may edad ng si Elizabeth na magkakaanak siya. Sinabi ito ng isang anghel sa kanyang asawang saserdoting si Zacarias. At natupad ba ito? Oo, natupad ito. At ipinanganak niya ang isang sanggol na si Juan Bautista. Sinabi rin niya na sa pamamagitan ng isang anghel kay Maria, na isang birhen, na isisilang niya ang anak ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Natupad ba ito? Oo, natupad ang mga pangakong ito ng Diyos na Jehovah. Ito ay dahil ipinangako ng Diyos na Jehovah sa Hardin ng Eden na libo-libong taon pa ang nakakaraan. No? Yan ang binabanggit ng Genesis 3:15. No? Hindi kinalimutan ni Jehovah ang pangako niya kay Abraham, pangako niya kay Elizabeth, at kay Maria. Ating basahin ang awit 105:42 hanggang 44, mga kapatid. Awit 105:42 hanggang 44. Sabi rito, dahil naalaala niya ang banal na pangako niya sa lingkod niyang si Abraham, kaya inilabas niya ang kanyang bayan ng may pagsasaya. Ang mga pinili niya ng may hiyaw ng kagalakan. Ibinigay niya sa kanila ang lupain ng mga bansa. Minana nila ang pinaghirapan ng ibang bayan. Oo, tinupad ng Diyos na Jehovah ang pangako niya iyon kay Abraham. Anong aral ang matutunan natin dito, mga kapatid? Ang mga nilalang, may buhay man o wala, ay sakop ng salita ng Diyos at maaari niyang gamitin ang mga ito para isagawa ang kanyang mga layunin. Ang kanyang mga salita ay maasahan at anumang ipinangako niya ay hindi nakakaligtaan niyang gawin. Gaya ng sinabi niya mismo, ang kanyang salita ay mananatili hanggang sa panahong walang takda. Hindi ito babalik hanggat hindi nito na isasagawa ang mga layunin para rito. Kaya sa bandang huli, mga kapatid, sabi ito, tanungin ang sarili. Dahil alam kong maaasahan si Jehovah, ano ang epekto nito sa akin? Bali, personal na tanong ang bumabangon dito, mga kapatid. No? Kung paanong tinupad ni Jehovah ang lahat ng pangako niya noon, mas titibay ang pananampalataya natin na may kapangyarihan si Jehovah na tuparin ang pangako niya sa hinaharap gaya ng bagong sanlibutan o paraisong lupa. Naasam-asam natin na mangyari ito, yung pangako ng Diyos na Jehovah na paraisong lupa. No? Pangako niya na pagkabuhay muli, no? At mga pangako niya na aalisin yung mga pagkakasakit. No? Wala nang pagtanda at kamatayan. Yun ay ilang mga pangako na sa hinaharap pa ay tutuparin dito ng Diyos na Jehovah. At marahil tayo ay sabik na manirahan sa ipinangakong bagong sanlibutan. Dahil dito, matutulungan din natin ang iba na maging totoong-totoo rin sa kanila ang pangako ng Diyos. Ayon ito sa diwa ng Apokalipsis 21:1 at hanggang 5. No? Sabi rito, ang mga salita o pangako ni Jehovah ay tapat at totoo. Maraming salamat sa iyo, Brother Muyos, sa pahayag na yan. At nakita namin na kung paano tinupad ni Jehovah noon ang kanyang mga pangako, ay tutuparin din niya ang mga pangako niya sa hinaharap. Ngayon, tungo na tayo, mga kapatid, sa espiritual na hiyas. Ating tawagin si Brother Henry Carlos sa bahaging ito.
Pakisuyo, sinong nagnanais bumasa ng ating tekstong komentuhan sa awit 105:17 hanggang 19? Sige, Sister, pakisuyo po. Nagsugo siya sa isang lalaking mauna sa kanila na ibinenta para maging alipin ni Jose. Ikinadena nila ang mga paa niya, iginapos sa bakal ang leeg niya. Hanggang sa araw na magkatotoo ang sinabi niya, ang pananalita ni Jehovah ang dumalisay sa kanya. Maraming salamat, Sister Relox. Sa tanong, paano nakatulong kay Jose ang pananalita ni Jehovah? Sister Homok, pakisuyo. Binanggit po dun sa reference na matapos pagdaanan ni Jose yung lahat ng pagsubok, siya ay umahon na parang gintong nilinis ng apoy ng tagapagdalisay. Nagpapakita yung mga payo ni Jehovah ay nakatulong sa kanya upang higit siyang maging mag-mature sa spiritual at lalo pang malinang yung mga mabubuting katangian kagaya ng pagtitiis, kapakumbabaan, spiritual na lakas at determinasyon sa pagtanggap ng mahihirap na atas. Kaya naman doon sa Genesis 41:38-41, si Paraon mismo binanggit niya na si Jose ay wala ng mas matalino at mas may unawa kaysa sa kanya. Kaya sa kanya po ipinagkatiwala yung pamamahala sa buong lupain po ng Ehipto. Kaya sa ganong paraan, si Jose po ay lalong naging mahalaga kay Jehovah at ginamit siya sa mas kamanghamanghang paraan. Maraming salamat. So malinaw yung punto, no? Dako tayo doon sa susunod na tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa linggong ito, anong spiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Sister Jana? Sa 105:24 po, sinasabi ng lakas ng Israel ay nagmumula sa gabay at tulong ng Diyos na Jehovah. Sa kasalukuyan po, pinapatnubayan din niya ang kanyang organisasyon mula sa ating kaaway. Kaya't nagpapasalamat po ako sa Diyos na Jehovah dahil kahit hindi po tayo perpekto, patuloy tayong ginagabayan ng kanyang kamay at pinapatunayan lamang nito na buhay si Jehovah. Maraming salamat. Sister Carlos? Sa awit 105:3, ipagmalaki ninyo ang kanyang banal na pangalan. Kaya bilang isang tunay na Kristiyano, ipinagmamalaki natin na si Jehovah ang ating Diyos at isang ang pribilehiyo na makilala ang Diyos na Jehovah at maging mananamba niya at magamit bilang kamanggagawa niya upang tulungan yung iba. Kaya nais ko nga pong mapanatiling malinaw sa aking isipan ang aking pagkakakilanlan bilang isang tagapagdala ng pangalan ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat. Sister Mariel Homok, kasi May dahilan po sanang masiraan ng loob si Jose kasi doon sa 17 and 18, binanggit na ibinenta siya para maging alipin, kinadena siya, ginapos siya. Pero kung titignan natin, parang sunod-sunod at parang bumibigat yung naging problema niya. Pero yung ginawa niyang kanlungan si Jehovah, kaya hindi po siya nag-focus sa mga problema. Reminder po ito sa akin na kahit sabay-sabay na dumating yung mga problema o dumating sa point na parang sa tingin ko palala ng palala yung sitwasyon, gusto ko pong pagsikapang tularan si Jose, gawing kanlungan si Jehovah para hindi ako tuluyang masiraan ng loob o tumigil sa paglilingkod. maraming salamat. Sister Aguilar, pakasiyo. Dito po sa 1 hanggang 3, maipapakita ko po yung pasasalamat ko sa Diyos na Jehovah sa pamagitan po ng pangangaral at pagtuturo ng kanyang pangalan at gayon din sa mga kanyang mga gawa. Maipapakita ko po yun sa pamamagitan ng pag-a-adjust ng aking schedule at panahon para maturuan pa po yung ibang mga tao, subukan yung iba't ibang paraan ng pangaral na wala sa comfort zone ko po para makapangaral po ako sa mas marami pang mga tao. Maraming salamat. Brother Tom Narahos, pakisuyo. Talagang tinupad ni Jehovah yung pangako niya dito sa 105:37 hanggang 40. Hindi lang yun, may pabaon siyang pilak at ginto at gayon din ay nag-provide siya ng ulap at apoy sa gabi. Maraming salamat. Sister Homok, Jan Homok. Sa buong kabanata po, ipinakita po ni Jehovah yung kahulugan po ng kanyang pangalan na pinangyayari niyang maging anuman po ang naisin niya. Kaya tiyak po na nasa wastong kanlungan po tayo at ito'y isang pribilehiyo at mahalaga po na ipagbangon puri po natin yung nadungisan niyang pangalan. Maraming salamat.
Brother Alcantara, paksiyo. Alam po natin sa kasaysayan, ang Diyos na Jehova ay nagbigay ng pangako sa bansang Israel na ililigtas sila. Ito nga, nangyari po nung tinulungan sila. Ang Israel ay tinulungan ng Diyos na Jehova para makawala sa alipin ng Maka-Ehipto. Sa tulad na paraan naman ay sa panahon natin ngayon ay binigyan din tayo naman ng pag-asa na pangako niya sa Apokalipsis 21:4 na wala ng kamatayan, wala ng pagdadalamhati. Ito yung inaasahan natin na pangako ng Jehova na sa mga lingkod niya. Maraming salamat po. Sister Ongkinko, pakisuyo po. Dito po sa verse 40 hanggang 41, pinakita dito na naglaan ng Diyos na Jehova ng mga bagay na kailangan nila tulad ng pagkain, tubig. Tuwang-tuwa ang mga Israelita. Pero dahil hindi sila naging mapagbantay, bandang huli, naging kasuklam-suklam na ito sa kanila. Parang nagsasawa na sila sa mga paglalang ito ng Diyos na Jehova. Kaya sa aking kalagayan naman po, mananatili akong mapagbantay sa mga pagpapala ni Jehova. Nang sa ganon, mapanatili ko ang kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Maraming salamat. Sister Amor, pakisuyo. Napatibay po ako dun sa ulat ng awit 105:17-21. Sa karanasan po ni Jose na kahit dumanas siya ng maging alipin at nabilanggo po siya ng 13 years bago siya iniligtas ni Jehova, imbis na maging nanakit si Jose, marami siyang natutunan sa mga nangyari sa kanya. Ginawa niya, naging masipag siya, mapagkakatiwalaan, kaya pinagpala siya ni Jehova sa pagsisikap niya. At higit pa doon, nagmalasakit siya sa iba, imbis na magplano kung paano makakaganti sa mga nagmaltrato sa kanya. Kaya naman po natutunan ko po dito na nakatulong po ito sa akin na kung saan po ako dapat mag-focus kahit na may mga dumating na mga problema at gawin ang pinakamabuting magagawa ko para kay Jehova. Maraming salamat. J.S. Gumila, pakisuyo. Sa 105 verse 2 po, napakakamangha-mangha ng mga nilikha po ng Diyos na Jehova. Kaya karapat-dapat lang po na bulay-bulayin at isalaysay po natin ang ng detalyado ang mga likha niya upang masiyahan at maaliw po tayo, pati na rin ng ibang tao. Salamat. Brother Noli Rabanes, pakisuyo. Nang nabasa ko ang talatang 18, naalala ko nung ako'y nasa sanlibutan pa na para akong kinadina ng mga maling turo mula sa sanlibutan. Buti na lang, tinulungan ako ni Jehova gamit ang kanang mga lingkod na makawala sa maling turo na parang nakawala sa mga kadina at gapos. At ngayon, malaya na akong sumamba sa Kanya. Maraming salamat. Brother Alburo. Napakalaking bagay na ipagpasalamat natin na nakilala natin ang Diyos na Jehova. Kasi ang mga reliyon ngayon ay apu-apuhap sila. Ang dapat na itawag sa pangalan ng Diyos nila ay Diyos. Hindi naman talaga pangalan yun. O kaya sabihin na makapangyarihan sa lahat. Makikita natin na napakalaki ng pagpapasalamat natin. Kasi ito mismo nagustuhan ko itong text na binanggit dito sa 105:1. Sabi dito, magpasalamat kayo kay Jehova. Tumawag kayo sa pangalan niya. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang mga ginawa niya. Maraming salamat po. Brother Ongkinko, pakisuyo po. Yun sa verse 2, paalala sa akin na palagi akong may pribileyo na umawit kay Jehova ng papuri pagka umawit sa Kingdom Hall. Sinisikap kong uwitin to ng bukal sa puso at malakas kasi para kay Jehova ko ginagawa yan. Salamat po. Maraming salamat mga kapatid sa inyong napagpapatibay na spiritual na mga hiyas. Balik po tayo sa Chairman. Maraming salamat, Brother Carlos, sa pangasiwa sa spiritual na hiyas. Ngayon ay tutungo tayo mga kapatid sa huling bahagi ng seksyong kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ito ay ang pagbabasa ng Biblia. At ang babasahin sa atin ngayon ay ang awit 105:24 hanggang 45.
Ating tawagin si Brother Walter Lipad sa pagbasa. Pinalaki ng Diyos ang bayan niya. Ginawa niya silang mas malakas kaysa sa mga kalaban nila. Hinayaan niya magbago ang puso ng mga ito, mapaot sa bayan niya at magpakana laban sa mga lingkod niya. Isinugo niya ang lingkod niyang si Moises at si Aaron na kanyang pinili. Ipinakita nila sa mga ito ang kanyang mga tanda. Sa lupain ni Ham ang mga himala niya. Nagsugo siya ng kadiliman at nagdilim sa lupain. Hindi sila naghimagsik laban sa mga salita niya. Ginawa niyang dugo ang tubig nila at pinatay ang kanilang mga isda. Napuno ng palaka ang lupain nila, kahit ang mga silid sa palasyo. Inutusan niyang sumalakay ang nangangagat ng mga langaw at ang mga niknik sa lahat ng teritoryo nila. Ginawa niyang yelo ang kanilang ulan at nagpadala siya ng kidlat sa lupain nila. Pininsalan niya ang kanilang mga puno ng ubas at igos at sinira ang mga puno sa teritoryo nila. Inutusan niyang sumalakay ang mga balang, mga batang balang na hindi mabilang. Nilamon ng mga iyon ang lahat ng pananim sa lupain. Nilamon ng mga iyon ang mga bunga ng lupa. At pinatay niya ang lahat ng panganay sa lupain nila, ang pasimulan ng kanilang kakayahang magkaanak. Idilabas niya ang bayan niya na may dalang pilak at ginto, at walang sino man sa mga tribo niya ang nabuwal. Nagsaya ang Ehipto nang umalis sila, dahil natatakot na ito sa Israel. Naglagay siya ng ulap para matakpan sila, at ng apoy para magbigay ng liwanag sa gabi. Humingi sila, at nagbigay siya ng pugo. Patuloy niya silang binusog ng tinapay mula sa langit. Biniyak niya ang isang bato at lumabas ang tubig. Dumaloy ito sa disyerto na parang ilog. Dahil naalala niya ang banal na pangako niya sa lingkod niyang si Abraham, kaya inilabas niya ang kanyang bayan ng may pagsasaya, ang mga pinili niya ng mahiyaw ng kagalakan. Ibinigay niya sa kanila ang lupain ng mga bansa, minana nila ang pinaghirapan ng ibang bayan, para tuparin nila ang mga batas niya at sundin ang mga kautusan niya. Purihin ninyo si Jah. Maraming salamat, Brother Lipad, sa mahusay na pagbabasa. Si Brother Lipad ay tiningnan natin dito sa brochure na pagtuturo sa Aralin 5 sa tumpak na pagbabasa. Ano ba ang kailangan para maging tumpak yung ating pagbabasa? Merong 3 punto: maghandang mabuti, bigkasin ng tamang bawat salita, at magsalita ng malinaw. Doon sa ikalawa, yung bigkasin ng tama ang bawat salita, ay nakita natin sa kanyang pagbabasa na maingat siya doon sa pagbigkas sa bawat salita. Wala naman siyang nalaktawan at wala naman siyang naidagdag doon sa kanyang pagbabasa. Yun ang isa sa mga kahilingan sa tumpak na pagbabasa. Maraming salamat, Brother Lipad, sa iyong pagsisikap, nagampanan ng iyong bahagi at pagsisikap na magbasa ng tumpak. Ngayon tayo ay tutungo na sa ikalawang seksyon ng ating pulong na ito. Ito ay ang maging mahusay sa ministeryo. Ang ika-4 na bahagi ay pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ito ay sa bahay-bahay. At tawagin natin si Sister Lynn Muyo at ang kanyang kasama, si Sister Armenia Felicitas. Tao po. Nako, busy ako. Magluluto pa ako at saka maghatid pa ako ng anak ko sa school. Nakikita ko nga na marami kang labahin. Pero hindi ako magtatagal. Pwede kahit 1 minuto lang. 1 minuto lang pala eh. Salamat. Normal na talaga sa mga kababaihan na sobrang abala sa bahay, lalo na kapag may estudyante. Oo nga, tama ka. Hindi ko na nga alam kung anong gagawin ko eh. Anong uunahin ko. Ganyan ako dati, pero nakatulong sa akin yung isang talata sa Biblia. Ganito yung sinasabi sa Ecclesiastes 3:1. May takdang panahon para sa lahat ng bagay. Isang panahon para sa bawat gawain sa ibabaw ng lupa. Ayan. Kaya ang ginawa ko, nag-schedule ako ng mga gawain na dapat unahin. At nakabuti iyon sa akin. Kaya palagay ko, makakabuti sa iyo yung pag-i-schedule para hindi ka magiging sobrang abala sa pang-araw-araw na gawain.
Mukhang maganda nga yan. Sige, balik ka sa linggo. Ako nga pala si Lynn. Minyang naman ako, te. Salamat, Minyang. Maraming salamat, Sister Moyo, sa bahaging yan. Ang pasusulungin ni Sister Moyo ay yung makibagay. Nakita ba natin kung paano siya nakibagay? Sa ating brochure na mahalin ng mga tao, sinabi rito na hindi mo alam kung saan pwedeng mapunta ang usapan, kaya bumanggit ng isang paksa na makakatulong sa kausap mo. Ayan. Sinikap niya makapagbasa ng isang Bible text, bagaman busy o kaya napaka magawain ng may bahay, pero doon niya dinala sa punto na kung mag-i-schedule siya ng panahon sa bawat gagawin ay magagawa niya yung mga bagay-bagay. Ano? Kaya doon niya dinala sa paksang iyon. Bagaman hindi siguro yung pinaghandaan niyang paksa nung siya pumunta roon sa bahay, pero nakita niyang busy nga, kaya yun ang kanyang binasang teksto. Madali siyang nag-switch ng paksa na angkop doon para sa kausap. Muli maraming salamat, Sister Muyos, sa iyong pagsisikap na gampanan ng iyong bahagi. Ngayon tungo tayo mga kapatid sa ikalimang bahagi. Ito ay pagpapasimula ng pakikipag-usap. Ito ay house to house pa rin. Tawagin natin Sister Gladys Alcantara at ang kanyang kasama, Sister Rodora de la Cruz. Ay, meron palang nakaburol dito ngayon. Ay, hello po. Office mate po ba kayo ng papa ko? Hindi. Pero, papa mo pala yung namatay, ano? Opo, biglaan nga po. At lahat kami ay na-shock. Kaya talagang ang sakit po sa damdamin. Alam mo, ganyan din ang nadama ko nung namatay ang nanay ko. Parang yung bahagi ng aking kalooban ay kasama nung nanay ko na namatay dahil sa sobrang kalungkutan ko. Pero alam mo, ay si Gladys Alcantara nga pala ako. Roda naman po ako. Okay, Roda. Pero alam mo ba, Roda, na malaki ang naitulong sa akin nung pag-aaral ng Bible at saka meron akong nabasang text sa Bible. Gusto ko sa iyong i-share at tsak na makakatulong to sa iyo. Yung dito sa Gawa 24:15, sabi rito, at umaasa ako, gaya rin ng mga taong ito, na bubuhayin muli ng Diyos ang mga matuwid at di matuwid. Teka lang Miss Gladys Ang sinasabi niyo po ba, parang ang hirap kasing tanggapin na yung mga di matuwid o yung mga salbahe ay bubuhayin muli. Parang napaka-unfair naman po yata nun kasi yung tatay ko napakabuting tao, napakabait at man of integrity pa. Kaya hindi naman yata makatwiran yan. Nauunawaan ko yung damdamin mo at naniniwala ako sa sinasabi mo. Pero magpapaalam na muna ako. Ay nako Miss Gladys, buti pa nga. Bumalik na lang kayo dito, tapos ipakita nyo sa akin mula sa Biblia kung yung mga mabubuti lang ang bubuhayin ng Diyos. Maraming salamat, Sister Alcantara, sa bahaging iyan. Ayun, nakita natin na nanatiling kalmado si Sister Alcantara, bagaman medyo nung bandang huli ay nagalit yung may bahay, pero hindi niya iginiit yung kanyang paniniwala na yun ang tama. Hindi na siya nakipagtalo pa at siya ay kalmado na nagpaalam. Yun pala itanda mga kapatid ng kapakumbabaan. Kung talagang nakikipagtalo ang may bahay, tayo ay may kabaitang magpaalam at maging kalmado tayo. Baka next time, siya ay pwede pa nating makausap pag gano'n ang ating ginawa. Muli maraming salamat sa iyo, Sister Alcantara. Ngayon tungo tayo mga kapatid sa pagdalaw muli. Ito ay bahay-bahay. Mag-aalok siya ng magazine tungkol sa paksang nagustuhan ng may bahay nung huli niyang makausap. Ating tawagin Sister Amery Lox at ang kanyang kasama, Sister Pinky Carlos. Hi, Pinky! Magandang umaga. Kamusta ka na? Katulad ng pinangako ko sa iyo nakaraan babalik ako. Kaya eto, bumalik na ako. Ay, ikaw pala yan, Ate Ami. Halika, pasok ka at umupo ka. Alam mo, Ate Ami, yung na-share mo sa akin nung nakaraan, talagang napatibay ako sa nabasa nating teksto sa Bible.
Salamat din, Pinky. Malaking tulong talaga ang Biblia sa atin. May dala nga pala kong magazine. Ito, kung paano makakayanan ng stress. Naku, mukhang maganda to, Ate Ami. Sakto, talagang... Wala na. Ay. Mukhang maganda to, Ate Ami. Sakto, na-stress Ganun, talaga on ako niya ngayon. pa, ganun, naka-off ba yan? Alam mo naman, bilang isang nanay, napakarami kong gawain sa araw-araw. Kaya hindi ko na nga alam kung paano ko hatiin yung katawan ko eh. Naintindihan kita, Pinky. Pareho lang pala tayo. Ang dami ko rin ginagawa. Mga gawaing bahay, pag-aalaga sa mga apo ko, at marami pang iba. Pero alam mo ba, Pinky, nakatulong sa akin ang magazine na yan. Kung paano maiwasan yung maging stress. May siyam na payo dyan ang binabanggit, Pinky, para mapaglabanan natin yung stress. Talakayin natin yung una. Pakisuyo, pakibasa. Sabi po dito, mamuhay ng pa isa-isang araw lang. Nangyari na ba sa iyo, Pinky, na may problema ka, pero pinoproblema mo pa yung sa susunod na araw? O di kaya, nag-aalala ka na kaagad kung ano yung mga bagay na hindi pa nga dumarating? Naku, Ate Ami, ganyan ako palagi. Makakatulong sa iyo yung binabanggit sa Mateo 6:34. Pakibasa mo, Pinky. Sabi po dito, huwag kayong mag-alala tungkol sa susunod na araw. Dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Ano yung dinidiin sa atin na binasa mo, Pinky? Ano ba yung ibig sabihin? Sabi po dito, bahagi na ng buhay ang mga alalahanin. Pero huwag mo munang alalahanin ang susunod na araw. Makadaragdag lang ito sa stress mo ngayon. Kaya mamuhay ng pa isa-isang araw lang. Ano yung masasabi mo dyan, Pinky? Totoo po ito sa akin, Ate Ami, at magandang payo ito. Kaya na-realize ko na dapat pala na sikapin ko isipin yung ngayong araw lang at iwasan yung mga susunod na araw pa o wag na ako mag-alala sa susunod na araw. Maganda yung determination mo, Pinky. Salamat, Ate Ami, kasi napaka-practical na mga sinishare mo sa akin. Galing lahat yan sa Biblia, Pinky. Malaking tulong talaga sa atin. Alam mo ba, nag-aalok din kami ng libreng pag-aaral sa Biblia. Marami ka pang matutunan na practical na payo para sa pang-araw-araw na buhay. Kaso, Ate Ami, gaya ng nasabi ko kanina, napaka-busy ko talaga at dami kong ginagawa. Kaya parang hindi ko maharap yung pag-aaral ng Bible. Naintindihan kita, Pinky. May papanood nga pala ko sa iyong video para magkaroon ka ng idea kung paano ginagawa yung pag-aaral sa Biblia. Ito, Hindi naman pala nakakaubos ng oras yung pag-aaral ng Bible. Kahit ilang minuto lang pwede na. Oo, Pinky. Tsaka kung ano lang yung araw na kumbinyente ka, yun ang magiging schedule natin. Ang importante, regular at may natutunan ka mga bagong impormasyon mula sa Biblia. Sige, Ate Ami, pag-iisipan ko muna. Sige, Pinky, no pressure. Salamat sa panahon mo, ha. Pwede mo pa rin basahin yung mga iba pang tips dyan sa magazine na yan pag hindi ka na busy. Sige po, Ate Ami, maraming salamat dito, Okay. Maraming salamat sa iyo, Sister Relox at Sister Carlos sa pagganap ng inyong bahagi. At doon sa ating brochure na mahalin ng mga tao, binanggit na mag-alok o kaya binanggit doon na kung hindi agad pumayag ang magpa-Bible study ang kausap mo, huwag siyang pilitin. Kaya anong ginawa ni Sister Relox, nung alam niya nung huling pag-uusap nila ay ang stress ang tungkol ang napag-usapan nila. Kaya naganda siya ng magazine tungkol doon sa stress. At nung alokin niya na mag-Bible study, hindi pa siya ready, pinapanood muna niya ng video. Maaaring ganun mga kapatid yung ating gawin sa mga nasusumpungan nating interesado na hindi pa handang mag-Bible study. Baka next time o kaya sa ibang pagkakataon ay handa na sila. Muli maraming salamat sa inyong bahagi, Sister Renox. At tayo ngayon ay tutungo na sa number 7. Ito ay ang pagdalaw muli pa rin, pero ito ay isang di formal na pagpapatotoo. Sasabihin niya sa kausap
ang tungkol sa JW Library app at ipapakita niya kung paano ito ini-install. Ating tawagin si Sister Maricar Tranquilino at ang kanyang kasama, si Sister Fanny o Epipania Igama. Ay, hello ma'am. Kumusta po kayo? May pinapagawa po ba kayo? Oo, mayroon, Maricar. Lumipat na pala kayo. Nagpapagawa ako ng sintra para doon sa catering ko. Ayun. Naasikaso na po kayo. Oo, waiting na lang ako. Ayan. Ayos yun. Saglit lang naman po yung mga 10 minutes, makukuha nyo na. Ay, kumusta na po si Sir? Yung last year po kasi o yung last time na nagpagawa po kasi siya noon, parang last year pa. Oo. Wala na ang kuya mo. Kaya, isa na lang ako ngayon. Minsan-minsan kasama ko yung apo ko. Kaya, sa tuwing maalala ko siya, naiiyak ako. Naku, ma'am, sorry po. Hindi po namin nabalitaan nyo, nakakalungkot. Alam niyo po, naalala ko si Sir noon, pag nagpapagawa siya dito, napakamasiyahin. Lahat po ng mga customer namin, kinukumusta, kinukwentuhan. Parang hindi siya nauubusan ng mga kwento. Totoo yun. Kaya nung mawala siya, lungkot na lungkot ako. Alam mo ba, nung una, para akong mababaliw. Kaya, nahihirapan akong masyado. Biro mo, ang tagal na namin magkasama, pagkatapos, bigla na lang siyang kinuha sa akin. Sorry po, hindi ko po alam. Hindi ko man kayang i-explain o i-describe yung nararamdaman po ninyo. Pero meron pong isa na alam at ramdam na ramdam yung mga pinagdadaanan natin. Ang ganda na sinasabi po ng Bible doon sa mga tungkol sa pinagdadaanan natin. Doon sa Isaiah 63:9. Gusto ko po ipabasa sa inyo yung first part lang. Ito po. Sa lahat ng paghihirap nila, ay nahihirapan siya. Ayun. Damdamin po ito ng Diyos, ma'am. Ibig sabihin, merong empatya ang Diyos sa atin. Nararamdaman niya yung mga pagdurusa natin. Hindi lang niya basta alam, kundi ramdam niya yung mga pinagdadaanan natin. Pero kung ganun, Maricar, bakit nangyari sa asawa ko yun? Di ba niya alam na nahihirapan ako kapag wala na siya? Ang ganda po ng tanong po ninyo, ma'am. Ang totoo, kayang-kaya po yan sagutin ng Bible. Pansinin po ninyo kung paanong idinisenyo yung Bible. Doon sa 2 Timothy 3:16, sabi po doon, ang buong kasulatan ay mula sa Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo. Kaya gamit ang Bible, malalaman natin yung sagot sa mga tanong po ninyo, yung bakit namamatay ang tao, bakit may pagdurusa, anong pag-aasa ang mayroon para doon sa mga namatay natin ng mga mahal sa buhay. At ang totoo, napakaraming mga tao ang natulungan ng Bible para maintindihan yung sagot sa mga tanong na yan. Ang ganda pala ng Bible, Saka high-tech na. Kanina nakita kita, panay tap ka lang ng tap. Opo. Kasi po ang gamit ko po yung JW Library app. Pwede din po yan sa cellphone po ninyo. Pwede nating install kung gusto po ninyo. Pwede ba? Ano po ba yung cellphone nyo? Android or iOS? Android to. Ayun. Yan, punta lang po kayo dun sa Google Play app. Oo. Ayan. Tapos type nyo po yung JW Library. Okay. Ayan. And then tap nyo po yung install. Uy, ang bilis ha. Ang bilis ng cellphone mo ha. And then tap nyo po yung open. Open na. Ayan. Accept. Got it. Got it na. Ayan. Ayan. Ayun, na-download na po. Tapos, dun sa banda dito, yan yung Bible. Pwede po nating i-download dyan. Choose language. Ano po ba yung komportable na language niyo po sa inyo? Siyempre, Tagalog. Ayun, Tagalog. Ako din po. Ayan. Ayun, na-download na. Ayan. Kaya may Bible ka na dyan sa cellphone mo, ma'am. Tapos, pwede nyo rin pong i-download yung brochure na Masayang Buhay Magpakailanman. Yun po kasi yung tool na ginagamit namin para sa pag-aaral ng Bible. Kanina, nung nag-uusap po tayo sa maikli, para na rin po tayo nagpa-Bible study kasi natalakay po natin doon yung lesson number 1. Ay, ganun ba? Okay pala, no? Ay, ayan na pala yung pinagawa ko. Sige, magbabayad sabi na sa inyo, ako. 10 minutes, tapos na. Okay. Sige po. Salamat po Thank you. Maraming salamat sa inyo, Sister Tranquilino at Sister Igama. Sa brochure na Mahalin ng Mga Tao, ang bibigyan pansin doon ay pag-usapan ng isang espesipikong paksang makakatulong sa kanya. Nagawa ba ito ni Sister Tranquilino, mga kapatid? Oo naman, yamang yung kanyang kausap, nakisimpatya siya doon at nalaman niya na namatayan ng asawa
gumamit siya ng paksa na makakaaliw doon sa kanyang kausap. Ngayon. Kaya pwede nating tularan yon sa ating ministeryo. Ngayon ay yung gagawin niya ay tutulungan niyang mag-install ng JW Library app, yung kanyang kausap. Yan, nagawa niya yon, yung bahaging yon. Tayo rin mga kapatid, maging handa rin tayo, baka hingan tayong tulungan siya nung kausap natin na mag-install din ng app na ito. Baka hindi natin alam, mag-practice na tayo pati una, para sanay tayo para matulungan yung iba na makapag-download din sila o kaya maka-install nito. Muli, maraming salamat Sister Tranquilino sa mahusay na bahaging yan. Dito nagtatapos mga kapatid yung ating ikalawang seksyon ng ating programa na maging mahusay sa ministeryo. Naisabay niyong pasalamatan yung mga gumanap ng kanilang bahagi sa bahaging ito. Ngayon ay itutungo na tayo sa pamumuhay bilang Kristiyano. Pero bago natin na talakayin yung unang paksa dito, nanaisin natin na kumanta muna ng isang awit ng papuri kay Jehova sa awit bilang 84. Ang awit 84 ay merong tema na maglingkod ng lubos. Mateo 9:37-38. Ngayon kung ako sa ating kalagayan, maaari tayong tumayo habang kinakanta natin ito. Ngayon ay puntahan natin mga kapatid yung unang bahagi ng seksyong pamumuhay bilang Kristiyano. Ang paksa niya ay paraan para ipakita ang pag-ibig mo. Ating tawagin si Brother Julius Homok Jr. sa bahaging ito. Paano ba natin may papakita ang pag-ibig natin kay Jehova sa pinili niyang hari na si Jesus at sa mga kapatid? Ang totoo, kapag ginagamit natin ang ating panahon, lakas, at pagsuporta natin sa gawaing pangkaharian sa pamamagitan ng kusang loob sa donasyon, nagpapakita tayo ng pag-ibig. At hindi lang yan, napapalapit tayo kay Jehova at natutulungan natin ang mga kapatid. Pero baka maitanong mo, paano makakatulong ang mga donasyon natin? Makikita natin yan sa serye ng artikulo saan napupunta ang donasyon mo sa jw.org. At para mas maging malinaw sa atin ito, panoorin natin ang video na may pamagat, makakatulong ang donasyon mo. Pagkatapos, meron tayong mga sasagutin na mga tanong. Pakisuyo po sa video. Talagang pinapahalagahan ni Jehova ang lahat ng pagsisikap ng mga lingkod niya para ipakitang mahal nila si Jesus. At yan ang itinuro ni Jesus gamit ang isang mahalagang punto na nakaulat sa Juan 14:23. Kung ang sino man ay nagmamahal sa akin, tutuparin niya ang aking salita at iibigin siya ng aking Ama. Talagang nakakapagpatibay makita kung paano niyo sinusunod yung sinabi ni Jesus. Ginagamit ninyo yung panahon ninyo, yung lakas ninyo, para mas maipangaral pa yung tungkol sa kaharian. At bilang mga tapat na kaibigan ni Jesus at ni Jehova, na ipapakita nyo rin na sinusuportahan ninyo ang kaharian kapag nagbibigay kayo ng mga donasyon. Buong puso kayong nagbibigay, anuman ang kalagayan ng buhay ninyo. Talagang pinapahalagahan ni Jehova yung mga binibigay ninyo. Ipinapakita nun na talagang pinapahalagahan ninyo ang ginagawa ni Jesus. Gustong ipaabot ng lupong tagapamahala yung pasasalamat nila para sa pag-ibig na ipinapakita ninyo. Tinitiyak namin sa inyo. Talagang napakalaki ng naitutulong ng mga donasyon ninyo. Kitang-kita ang maraming halimbawa niyan sa serya ng artikulong Saan Napupunta ang Donasyon Mo na naging available mula noong Hulyo 2020. Sa bawat artikulo, makikita kung paano ginagamit ang mga donasyon para maipagpatuloy ang gawaing pangkaharian. Pero naisip nyo ba? Ano pa kaya may tutulong ng mga naibibigay ninyong donasyon? Sa sumusunod na mga video, tingnan pa natin kung gaano kalaki ang nagiging epekto ng mga donasyon ninyo.
Nung pag-usigi ng isang komunidad ng mga katutubo, yung mga kapatid natin sa Ecuador, dininig sa isang constitutional court ang isang kaso tungkol sa tanong na ito. Dapat bang kilalanin ng mga katutubong komunidad yung international human rights? Sumang-ayon sa paliwanag natin ang korte at ang sagot nila ay oo. Nagtagumpay ang kasong to dahil sa tulong ng mga kapatid sa pamamagitan ng mga donasyon nila, pati na rin sa pagpapala ng Diyos na Jehovah. Dahil dito, nakatulong din ang naging desisyon ng korte sa mga abogado mula sa iba't ibang bahagi ng mundo na napapaharap din sa katulad ng mga issue. Yung naging desisyon ng korte, napakalaking tagumpay nun para sa mga kapatid natin sa buong mundo. May magagandang resulta rin sa komunidad kung saan nangyari yung pag-uusig. Nagulat sila kasi yung mga kapatid natin na malit lang yung bilang doon, meron palang malaking organisasyon na sumusuporta sa kanila. Habang mas nakikilala ng komunidad kung sino talaga yung mga saksi ni Jehovah, mas ginagalang nila tayo at pinapahalagahan. Dati, pinag-uusig nila yung mga kapatid. Pero ngayon, payapa na yung kaugnayan nila sa komunidad. Halimbawa, sa isang kongregasyon na 53 lang ang publisher, 106 ang dumalo sa memorial nila noong 2024. Dahil sa mabilis na pagsulong sa Africa, halos magkasing dami ang bilang ng mga kingdom hall na kailangang itayo o i-renovate sa Africa at sa buong mundo. Napakamahal ng pagpapatayo dito sa Africa. Halimbawa sa Tanzania, mga 25 million sa kanila ang nabubuhay na halos $2 lang ang budget araw-araw. Yung pagpapatayo naman ng isang bagong kingdom hall, aabot yun ng mahigit $50,000. Pero dahil sa donation ng mga kapatid, nakakapagpatayo ng mga bagong kingdom hall at nakakapag-renovate sa buong mundo. Nakinabang kami dito sa Mafinga nung i-renovate yung kingdom hall namin. Naging mas disenteng tignan ng lugar kung saan kami nagpupulong. Nakakapanood na din kami ng mga video dito. Dahil sa renovation project na ito, mas nakilala ang mga saksi. Kaya mas maraming naging interesado na dumalo sa mga pulong natin. Talagang nagpapasalamat kami kay Jehovah dahil sa tulong ng mga kapatid sa buong mundo. Maraming taon ang kailangan para sa pagsasali ng Biblia. Kaya maraming oras ang kailangang isakripisyo ng mga translator. Dahil sa donasyon ng mga kapatid, nakapag-develop ang organisasyon ng tool na magagamit sa pagsasalin. Nakatulong ito para maisali ng Biblia sa malinaw na paraan, kaya mas madali itong maintindihan. Sa ilang liblib na lugar, nahihirapan ng mga tao na magkaroon ng kopya ng Biblia. Halimbawa sa Tombe, iisang kopya lang ng Biblia ang ginagamit ng lahat ng mga kapatid sa kongregasyon. Tapos ang hirap pang maintindihan ng salin na yon. Noong 2018, inirelease ang bagong sanlibutang salin ng banal na kasulatan sa wikang Kiluba. Dahil dun, sa loob lang ng isang taon, dumami na mahigit 20% ang bilang ng mga mamamahayag. Kitang-kita ang napakalaking epekto ng salita ng Diyos sa wikang Kiluba. Sigurado kami na napatibay kayong makita kung paano nakakatulong ang mga donasyon ninyo. Pero paano kung gusto mong magbigay ng higit pa? Kaya lang, wala ka sa kalagayan na gawin yun. Kung yan ang nararamdaman mo, pag-isipan ang tingin ni Jehovah sa mga ibinibigay mo. Nagiging kalugod-lugod ang ibinibigay niya. Hindi inaasahan na ibibigay ng isa ang hindi niya kayang ibigay, kundi kung ano lang ang kaya niya. Kapag nagbibigay ka sa abot ng makakaya mo, ipinapakita mo kung gaano mo kamahal ang Kristo. Makakasiguro ka rin na yung mga donasyon mo hindi nasasayang, pinapahalagahan, at talagang malaki ang maitutulong. Ipinapanalangin namin na patuloy niyo sanang makita na talagang nakakatulong sa mga kapatid yung pag-ibig niyo sa Kristo. Maraming salamat sa mga nagawa ninyo at sa mga maitutulong niyo pa. Ngayon dako tayo sa tanong, paano nakakatulong sa mga kapatid natin ang paggamit ng mga donasyon para ipagtanggol ang kalayaan sa pagsamba? Brother Terence Moran, pakisuyo po. Dahil po sa mga donasyon ay naipanalo po yung kaso sa Constitutional Court ng mga katutubo nating kapatid sa Ecuador tungkol sa pagkapit or pagpapakilanlan sa kanila ng international human rights na may kinalaman sa kalayaan sa pagsamba.
So yung naging resulta po ng pasya na ito ay nakatulong rin sa mga abogado natin sa iba't ibang parte ng mundo na napaparap sa ganitong issue. At dahil rin dito ay mas nakilala ang organisasyon natin at mas ginagalang at pinapahalagan po tayo ng komunidad. Ayan, maraming salamat. Napakaganda. Napansin niyo kung ano yung resulta? Sinabi ni Brother Tamayo. Pwede natin idiin yan, mga kapatid. Sister Homok, pakisuyo. Nagulat po yung komunidad kasi yung mga kapatid, maliit lang yung bilang nila doon. Pero meron palang malaking organisasyon na sumusuporta sa kanila. Kaya habang mas nakikilala yung mga saksi ni Jehovah sa community, mas ginagalang sila at pinapahalagahan. Ayan, maraming salamat. Doon sa karugtong na tanong, paano nakakatulong sa pagtatayo ng mga Kingdom Hall ang pagpapantay-pantay ng mga donasyon? Brother Victoria, pakisuyo po. Dahil sa mabilis na pagsulong sa Africa at sa ibang bansa, kailangan nilang mag-renovate or magtayo ng Kingdom Hall. Naging posible ito dahil sa mga donasyon ng mga kapatid. Isa sa nakinabang dito ay yung Mapinga Congregation. Dahil doon, mas naging disente yung dakong sambahan nila at nakilala sila bilang isang saksi ni Jehovah sa lugar na yun. Ayan, napakaganda. Brother Alcantara, pakisuyo po. Ang nangyari kasi, naging centralized na yung fund kung paano magtatayo ng isang Kingdom Hall. So, noong early 90s, kailangan po mag-loan ng isang congregation sa society para makapagtayo ng Kingdom Hall. Ngayon, hindi na. Kaya walang congregation na naiiwan sa ngayon. Kaya totoong nagkakaroon ng pagkapantay-pantay. Ayan, napakaganda. Brother Awao, pakisuyo po. Napakalaking tulong po nito dahil napupunan nito yung mga pangangailangan na may kakulangan. Ayan, tama po. Napansin niyo yung sabi ni Brother Asap? Ang ganda nun, mga kapatid. Sino nakapansin nun? Sister De La Cruz, pakisuyo. Binanggit na dahil sa renovation project na ito, mas nakilala yung mga saksi, kaya mas maraming naging interesado na dumalo sa mga pulong natin. Kaya talagang nagpapasalamat sila kay Jehovah sa tulong ng mga kapatid sa buong mundo. Ayan, napakaganda. Okay, dito naman tayo sa ikatlong tanong. Paano nakakatulong sa pagsasali ng Biblia sa iba't ibang wika ang mga donasyon? Pakisuyo po kay Sister Aguilar. Dahil nga po sa donation, nakapag-develop po yung organisasyon ng isang tool para makapag-translate ng mas malinaw at mas madali sa ibang lengguwahe po. Ayan, napakaganda, Meron pa po, Sister Homo, pakisuyo po. Kagaya po nung binanggit na lugar, yung Kilowa yung kanilang wika. Nahirapan kasi isang Biblia lang yung ginagamit nila. Pero nung nagkaroon ng mas marami pang salin, yung bagong sanlibutan, 20% yung itinaas ng mamamahayag doon. Kaya makita na talagang malaki ang naitutulong ng mga donasyon para dumami yung lingkod ng Diyos na Jehovah. Ayan, maraming salamat po. Napansin nyo naman yung sinabi ni Brother Russell? Napansin nyo mga kapatid? Brother Ongkingko, pakisuyo po. Ang isang kongregasyon ay maliit lang sila, tapos ang dumalo sa memorial nila ay doble. Dahil doon sa nagkaroon sila ng kopya ng Biblia. At isang Bible lang sila sa buong kongregasyon. Pero dahil doon sa nilabas na ito, dahil nga sa donation ng mga kapatid, naging posible lahat ito. Ayan. So sa video na panood natin mga kapatid, nakita nyo yung resulta ng ating mga donasyon. Napakalaki ng maitutulong nito sa atin. Kaya, pinapahalagahan ng Diyos na Jehovah, maliit man o malaki, na donasyon natin. Pero ang tanong, paano ba tayo mag-donate kapag online, mga kapatid? Napansin nyo dito sa box. Ayan. Pansinin natin, binanggit dito na i-click natin yung mga i-click natin yung donations sa ibaba ng homepage ng JW Library App. Sige, tingnan natin sa screen kung paano ito gagawin. Ayan.
So kapag nasa home page na tayo mga kapatid, scroll natin iyon pababa. Tapos dun sa baba, makikita natin yung donations. I-click natin na yun, at kapag ka-click po natin na yun, mapupunta tayo doon sa donate.jw.org. At merong 3 option dyan kung saan nyo gustong mag-donate. Maraming salamat po sa screen na. Okay, binanggit din dito sa box na sa maraming bansa, may makikita tayong button na FAQ o Frequently Asked Questions para ma-download mo ang file ng mga donasyon para sa mga saksi ni Jehovah. Karaniwang mga tanong. At andun po yan sa donate.jw.org. Kaya mga kapatid, maraming salamat sa inyong pag-ibig. Balik tayo sa chairman. Malinaw mga kapatid na nakita natin yung paano natin maipakita yung pagmamahal kay Jesus. Muli, maraming salamat sa iyo, Brother Julius Homok Jr. Ngayon, tungo tayo mga kapatid sa huling bahagi ng seksyong ito. Ito ay ang pag-aaral sa kongregasyon sa Biblia. Tawagin natin si Brother Kevin Simon. Ang pagsalakay ng mga mang-uumog, parang rumaragas ang ilog. Napakapanganib ng kinakaharap ng mga tiga-Tesalonika. Yung paratang sa kanila, pwedeng mag-meet siya ng kanilang buhay. Ano kaya ang susunod o sumusunod na mga mangyayari? Pag-usapan natin yan ngayong gabi sa Kabanatang 17. Tatalakayin natin yung paragraphs 13 at 14 para maituloy natin kung ano yung kwento. At pagkatapos, isasara natin ang Kabanatang 17 sa pamamagitan ng pagtalakay natin sa huling subtopic dito. Mas gusto nilang matuto. Ang saklaw naman nito ay ang Gawa 17 Gs hanggang 15. Di ipabasa natin ang mga parapo kay Brother Noli Rabanes. Pakisuyo po. Nabigo ang mga mang-uumog na pahintuin ang pangal sa Tesalonika. Bakit? Una sa lahat, hindi nila makita sina Pablo at Silas. Isa pa, maliwanag na hindi nakumbinsi ang mga tagapamahala ng lungsod sa ibinigay ng mga paratang. Nang makapagpiyansa si Jason at ang iba pang mga kapatid na iniharap sa kanila, pinaalis na sila. Bilang pagsunod sa payo ni Jesus na maging maingat gaya ng ahas, pero walang muwang na gaya ng kalapate, buong katalinuhang umiwas si Pablo sa panganib upang makapagpatuloy sa pangangaral sa ibang lugar. Maliwanag na malakas ang loob ni Pablo pero maingat naman. Paano kaya matutularan ng mga Kristiyano sa ngayon ang halimbawa niya? Sa ngayon, ang mga kliro sa sangkakristyanuhan ay madalas na nagiging pasimuno ng pang-uumog sa mga saksi ni Jehovah. Dahil sa mga sumbong na sedisyon at pagtataksil, napakilos nila ang mga tagapamahala laban sa mga saksi. Gaya ng mga mang-uusig noong unang siglo, inggit din ang ugat ng pang-uusig ng mga salansang sa ngayon. Gayunman, hindi sumusuong sa gulo ang mga tunay na Kristiyano. Hanggat maaari, iniiwasan nating makipagkomprontasyon sa gayong mga tao na galit at walang katuwiran. Sa halip, sinisikap nating ipagpatuloy ng payapa ang ating gawain at saka lamang bumabalik marahil kapag maayos na ang lahat. Maraming salamat. Tanong po sa 1314a, bakit nabigo ang mga mang-uumog? Sister Amordum, pakisuyo. Sa bandang likuran. Yung una po, hindi nila natagpuan yung akusado sina Pablo at Silas at wala rin po silang matibay na ebidensya kaya hindi nila na-convince yung tagapamahala ng lungsod na ipinaratang sa kanila. Kaya pagkatapos nun, nakapagpiyansa si Jason at yung iba pang mga kapatid na iniharap sa kanila at pinaalis sila ayon sa Gawa 17:8 and 9. Maraming salamat. Malinaw na iyon. Merong payo ang Panginoong Hesus na sinunod ni Pablo. Ano muna yung payo na iyon? Sister Bea. Na maging maingat gaya ng ahas pero walang muwang na gaya ng kalapati. Maraming salamat. Paano naging maingat si Pablo gaya ng payo ni Kristo? Paano niya ito ikinapit? Sister Jen Homok, pakisuyo.
Sa ulat nga po ay buong katalinuhang umiwas si Pablo sa panganib upang makapagpatuloy sa pangangaral sa ibang lugar. Kaya malakas ang loob ni Pablo pero maingat naman siya. Tama, maraming salamat. Bilang pagdiriin, nasabi na ni Ate Jen, ano yung dalawang katangian na taglay ni Pablo? Kaya masasabi natin na nagaya niya o sinunod niya ang payo ng Panginoong Hesus. Ano yung dalawang katangian yon? Sister Jamaica Mendoza, pakisuyo. Malakas po ang loob pero maingat. Yan. Ang tanong ngayon, paano natin siya matutularan? Si Pablo, sinunod ang payo ni Panginoong Hesus. Tayo naman, paano naman natin tutularan na mahusay na halimbawa ni Pablo? Paano kung may, ito parang napanood natin kanina, no? Sa bahagi ng ating mga kapatid. Paano kung may galit na galit? Paano nyo ikakapit? Sister Loreto Luz, pakisuyo. Bilang pagtulad nga po kila Pablo, tayo rin hindi tayo sumusuong dun sa gulo pagka meron. Hanggat maaari, iniiwasan natin yon. Hindi tayo nakikipagkomprontasyon dun sa mga taong galit at mga walang katwiran. Kaya sa halip na ganun ang gawin natin, sinisikap natin na ipagpatuloy pa rin yung ating gawain ng payapa at bumabalik din naman tayo kapag okay na yung sitwasyon. Tama, maraming salamat. Kaya kailangan nating gawin ang bagay na iyan. Tanong mga kapatid, sino ba ang pasimuno ng pag-uusig sa ngayon? Binanggit ng para po. Sino ang pasimuno nito? Brother Milky Domingo, pakisuyo. Kalimitan yung mga klero ng sangkakristyanuhan, yung mga taga-sulsul, mga pasimuno niyan. Tama, maraming salamat po. Ano ba ang ugat ng pag-uusig? Brother Terence Moran, pakisuyo. Ang ugat po nito ay inggit. Tama. Kaya nakita natin kung dahil sa inggit, ito na ang nangyayari. Pinagmamalupitan ang mga Kristiyano. Pero katulad ng napagtalakay natin, kailangan nating maging tulad ng ahas na walang muwang, maingat, gaya ng ahas, pero walang muwang na gaya ng kalapate. Ipagpatuloy natin ang pagtalakay. Dito tayo sa mas gusto nilang matuto. 15. Para makaiwas sa gulo, pinapunta ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Berea, mga 65 kilometro mula sa Tesalonica. Pagdating doon, pumunta si Pablo sa sinagoga at nagsalita sa mga nagkakatipon doon. Nakakatuwang nakikinig ang mga taga roon. Isinulat ni Lucas na ang mga Hudyo sa Berea ay mas gustong matuto kaysa mga taga-Tesalonica dahil buong pananabik nilang tinanggap ang salita at maingat na sinusuri ang kasulatan araw-araw para matiyak kung totoo ang mga narinig nila. Ipinahihuwatig ba ng mga salitang ito na hindi ganun kasigasig ang mga taga-Tesalonica sa pagyakap sa katotohanan? Hindi naman. Nang maglaon, sumulat si Pablo, "Walang tigil naming pinasasalamatan ang Diyos dahil nang marinig ninyo mula sa amin ang salita ng Diyos, tinanggap ninyo ito hindi bilang salita ng tao, kundi gaya ng kung ano talaga ito bilang salita ng Diyos na umi-impluensya sa inyo ng mga mananampalataya." Pero bakit nga ba masasabing mas gustong matuto ng mga Hudyo sa Berea? Maraming salamat. Ipagpatuloy natin. Dahil gusto nilang makaiwas sa gulo, pumunta ngayon sina Pablo at Silas sa Berea. Tanong, paano tumugon sa mabuting balita ang mga taga-Berea? Sister Pinky Carlos, sa likod po. Ayon nga po sa Gawa 17:10-11, sinulat ni Lucas na ang mga Hudyo sa Berea ay mas gustong matuto kaysa sa mga taga-Tesalonica dahil buong pananabik nilang tinanggap ang salita at maingat na sinuri yung kasulatan araw-araw para matiyak kung totoo yung mga narinig nila. Napakahusay ng mga taga-Berea. Maraming salamat, Sister Pinky Carlos. Pero may tanong doon sa paragraph. Ipinahihiwatig ba ng mga salitang ito na hindi ganoon kasigasig ang mga taga-Tesalonica? Diretsahang sagot. Brother Alburo, pakisuyo po. Hindi naman. Tama. Hindi naman. Paano natin nasabing hindi naman? Pakituloy na, Brother Alburo. Pakisuyo po.
may comparison lang kasi. Tinawag dito kasi mas gusto ng taga-Berea na matuto tungkol sa katotohanan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi masigasig. Yung mga taga-Tesalonica, gusto rin nila. Kaya lang mayroon tinatawag comparison. Maraming salamat sa puntong iyan. Brother Milky Domingo, pakisuyo. At iniulat kasi dun sa unang Tesalonica 2:13 na nung maglao na itinanggap nila yung salita ng Diyos, hindi bilang salita ng tao, kundi gaya kung anong talag ito bilang salita ng Diyos. At ito ay umimpluensya dun sa kanilang pananampalataya. Kaya talagang masigasig din silang tumanggap nito. Maraming salamat. Ipagpatuloy pa natin. Dito tayo sa 16. Bagaman bago sa mga taga-Berea ang kanilang naririnig, hindi sila mapaghinala o mapamintas, pero hindi rin naman sila mapaniwalain. Pinakinggan muna nilang mabuti ang sinasabi ni Pablo. Pagkatapos, tiniyak nilang tama ang kanilang natutuhan sa pamamagitan ng pagsusuri sa kasulatan na ipinapaliwanag sa kanila ni Pablo. Bukod diyan, masikap nilang pinag-aaralan ang salita ng Diyos, hindi lamang kung araw ng Sabat, kundi araw-araw. At ginagawa nila ito ng buong pananabik na inaalam kung ano talaga ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa bagong turong ito. Pagkatapos, buong kapakumbabaan silang gumawa ng mga pagbabago, kaya naging mananampalataya ang marami sa kanila. Hindi nga katakatakang inilarawan sila ni Lucas na mas gustong matuto. Salamat po. Bago natin ibangon ng tanong sa 16, anong magagandang mga katangian ng mga taga-Berea? Pwede kayo magbigay ng isa. Brother Tom Darahos, pakisuyo. Marami po yan, pero isa lang sasabihin ko. Salamat po. Pinag-aaralan nila ang salita ng Diyos, hindi lang tuwing Sabat, kundi araw-araw. Maraming salamat. Bago doon, mag-focus tayo doon sa mga katangian. Pero check yun, Kuya Tom, ha? Maraming salamat. Sister Mariel, homok, pakisuyo. Hindi po sila mapaghinala o mapamintas, pero hindi naman din sila mapaniwalain. Maraming salamat. Kaya tanong sa 16, bakit angkop na ilarawan ang mga taga-Berea na mas gustong matuto? Nabigay na yung isa. Sister Jimel Aguilar, pakisuyo. May steps po silang ginagawa. Yung unang step na ginagawa nila, pinakikinggan muna nilang mabuti yung sinasabi ni Pablo po. Maraming salamat. Gusto ko yun, ano? May step 1. Kung may step 1, anong step 2? Sister Cruz, Gina. Masikap nilang pinag-aaralan yung salita ng Diyos, hindi lamang kung sa araw ng Sabat, kundi araw-araw. Maraming salamat. Hindi lang minsanan, kundi araw-araw. Meron pa ba? Brother Walter, pakisuyo. Tiniyak nilang tama yung nilang natutunan. Tiniyak nilang tama yung kanilang natutuhan sa pamamagitan ng pagsusuri sa kasulatan. Maraming salamat. Ano pa? Sister Faye Homo, pakisuyo. Yung last step po is buong kapakumbabaan silang gumagawa ng mga pagbabago ayon dun sa kanilang natutunan. Karagdagan. Maraming salamat, Sister Homo. Sister Spy Rabanes, pakisuyo. Ipinakita rin po nila sa saloobin nila na talagang gusto nilang matuto. Sinabi po sa teksto na ginawa nila iyon ng may buong pananabik. Kaya masaya po sila na talagang malaman, gumawa ng paraan kung ano talaga yung para malaman kung ano talaga yung sinasabi ng kasulatan. Tama. Maraming salamat. Gusto ko yung pagdiriin, ano? Pwede namang lahat ng gawin yan. Pero pansinin ninyo kung ano yung pakiramdam ng mga taga-Berea, buong pananabik nilang ginagawa ang lahat ng ito. Ito tayo sa 17. Walang kamalay-malay ang mga taga-Berea na ang kanilang tugon sa mabuting balita ay maiingatan sa salita ng Diyos bilang isang natatanging halimbawa para sa atin. Ginawa nila ang mismong inaasahan ni Pablo na gagawin nila at ang gusto ng Diyos na Jehovah na gawin nila. Sa ngayon, hinihimok natin ang mga tao na yun din ang gawin, na maingat na suriin ang Biblia upang matiyak nilang lubusang nakasalig sa salita ng Diyos
ang kanilang pananampalataya. Siyempre, kahit mananampalataya na tayo, gusto pa rin natin patuloy na matuto gaya ng mga taga-Berea. Aba, lalo na nga itong kailangan upang manabik tayong matuto mula kay Jehovah at maikapit agad ang kanyang mga turo. Sa ganyang paraan, hinahayaan natin si Jehovah na huhubugin tayo at sanayin ayon sa kanyang kalooban. Sa gayon, nananatili tayong kapakipakinabang at lubos na nakakalugod sa ating Ama sa langit. Tanong sa 17, bakit kapuri-puri ang halimbawa ng mga taga-Berea? Tingin natin. Bakit kapuri-puri sila? Sister Jen, homok pa kasi. Kasi po yung pagtugon nila doon sa mabuting balita at yung masusing may pananabik na pag-aaral ng salita ng Diyos ay nasa kanila. Nandoon yung, kumbaga yung kanilang sigasig sa pag-alam ng katotohanan. Hindi lang basta marinig, kundi talagang masuri ito mula sa Biblia at maikapit. Tama. Maraming salamat. Karagdagan. Ano ang ginawa nila? Brother Domingo, pakasuyo. Ginawa nila mismo yung inaasahan ni Pablo na gagawin nila at maging yung inaasahan ni Jehovah na gawin nila. Tama. Maraming salamat po. No? Yun ang kanilang ikinilos. Paano natin ito patuluyang matutularan kahit matagal na tayo sa katotohanan? Wala exempted. Sister Ray Numpakan, pakisuyo. Gaya nga po ng taga-Berea, gusto pa rin po nating matututong mula kay Jehovah. Sa ganitong paraan po, hinahayaan po natin si Jehovah na hubugin po tayo at sanayin ayon sa kanyang kalooban. Maraming salamat. Kayo mga kapatid, kahit matagal na tayo sa katotohanan, bakit kailangan patuluyan pa rin tayo sa paggawa nito? Ano ba ang nagkakaroon habang sumusulong ang panahon? Brother Henry Carlos, pakisuyo. Mas lalo tayong mananabik sa mga turo ng Diyos na Jehovah. At ang maganda dito, yung may kapit agad natin, yung kanyang mga turo. Maraming salamat po. Tama. At bakit tayo nananabik? Ano ba ang panapanahon nagkakaroon? Sister Jen Homok. Lumiliwanag kasi ng lumiliwanag yung mga paglalaan ng Diyos na Jehovah. Kaya kailangan din tayong umalinsabay doon. Tama, maraming salamat po. Kaya kung matagal na tayo sa katotohanan, tapos yun pa rin yung alam natin, ay kailangan magbago. Kailangan sumulong din tayo. Kailangan umalinsabay tayo sa karo ng Diyos na Jehovah. At kapag patuloy nating ginagawa ang mga ito, ano ang resulta bilang pagdiriin? Sister Fanny Igama, pakisuyo. Hinahaya natin ang Diyos na Jehovah na hubugin tayo at sanayin ayon sa kanyang kalooban. Maraming salamat. Ano ang stand natin sa Diyos na Jehovah ngayon kapag gano'n ang paghinayaan natin na hubugin tayo ni Jehovah? Brother A.D. Homok, pakisuyo. Nananatili po tayong kapakipakinabang at lubos na nakalulugod sa Ama natin. Maraming salamat. 18 tayo. Hindi nagtagal si Pablo sa Berea. Mababasa natin. Nang mabalitaan ng mga Hudyo sa Tesalonica na ipinahayag din ni Pablo ang salita ng Diyos sa Berea, pumunta sila roon para sulsulan ng mga tao laban sa mga ito. Agad na ipinahatid ng mga kapatid si Pablo sa may dagat, pero naiwan sina Silas at Timoteo. Pero sumama hanggang sa Atenas sa mga naghatid kay Pablo at umalis sila nang sabihin ni Pablo na papuntahin agad sa kanya sina Silas at Timoteo. Talagang ayaw silang tantanan ng mga kaaway na iyon ng mabuting balita. Napalayas na nila si Pablo sa Tesalonica pero hindi pa rin sila kontento. Nagpunta pa sila sa Berea para muling maghasik ng lagim, pero nabigo sila. Alam ni Pablo na napakalaki ng kanyang teritoryo kaya sa ibang lugar na lamang siya nangaral. Sana'y maging determinado rin tayo na sa ngayon na biguin ang mga pagtatangka ng mga gustong pumigil sa gawaing pangangaral. Sa lubusang pagpapatutuo sa mga Hudyo sa Tesalonica at Berea,
Tiyak na maraming natutuhan si Pablo tungkol sa kahalagahan ng pagpapatutuo ng may lakas ng loob at ng pangangatuwiran mula sa kasulatan. Tayo rin naman. Pero ngayon, ibang uri naman ng mga tagapakinig ang nakakaharap ni Pablo, ang mga hintil sa Atinas. Ano kaya ang mangyayari sa kanya sa lungsod na iyon? Malalaman natin ito sa susunod na kabanata. Maraming salamat, Brother Noli Rabanes, sa mahusay, malinaw na pagbabasa ng lahat ng ating mga parapo. Tanong sa 18-19a, bakit umalis si Pablo sa Berea? Bakit sila umalis? Sister Loreto, pakisuyo. Kasi manganganib na naman yung buhay nila. Nabalitaan kasi ulit ng mga Hudyo sa Thessalonica na nandun naman siya sa Berea at nagtuturo. Kaya pupunta sila roon para sulsulan din yung mga tao doon. Ganoon din, uumugi na naman doon si Pablo. Tama. Hindi sila natitigil. Umalis na, lumayo na sila Pablo. Pero meron pa rin silang gustong gawin. Pero paano niya ipinakita ang pagkamatiisin na karapat-dapat nating tularan? Brother G. Homok, pakisya. Hindi tumigil si Pablo sa pangangaral. Alam niya na malaki yung kanyang teritoryo, kaya sa ibang lugar naman siya nangaral. Kaya paano natin siya matutularan? Gagawin natin kung ano yung ginawa niya. Bibiguin din natin yung mga tao o kung sino man na magtatangka na pigilan tayo sa ating gawaing pangangaral. Maraming salamat dun sa pagdiriin ng terminong bibiguin natin kung sino man ang magtangka. Napahintuin tayo sa gawaing pangangaral. Ano ang natutuhan ni Pablo at tayo din sa lubusang pagpapatotoo niya sa mga Hudyo sa Thessalonica at Berea? Sister Lynn Muyo, pakisuyo. Natutuhan ni Pablo yung kahalagahan ng pagpapatutuo ng may lakas ng loob at ng pangangatwiran mula sa kasulatan. Kaya pwede rin nating tularan si Pablo. Maraming salamat po. Kanino naman mangangaral si Pablo at saan? Alis na siya sa Berea, saan na siya ngayon pupunta? Sister Jana, pakisuyo. Ngayon naman pupunta naman po siya sa Atenas para mangaral sa mga hentil. Maraming salamat. Adi malalaman natin kung ano ang mangyayari sa kanya sa susunod na pag-aaral natin. Pero dahil sa meron pa tayong ilang minuto, mga kapatid, personal, ano ang natutuhan ninyo sa mga parapo na ating tinalakay sa Kabanatang 17 na gusto nating ikapit at dalhin? Brother Alburo, pakisuyo. May lakas ng loob na ipagpatuloy natin ang pangangaral ng mabuting balita ng karya. Ano man ang mangyari? Maraming salamat po. Brother Noli Rabanes, pakisuyo. Sa pangangaral ngayon, kailangang handa tayong harapin ang mga mananalasan sa atin. Maraming salamat. Pero paano nyo kaya haharapin yon? Maganda yung nabuksan ni Brother Rabanes Handa nating harapin ang mga sumasalansang. Pero sa paanong paraan? Sister Jen Homo, pakisuyo. Maging maingat tayo gaya ng serpiente, ngunit maamo gaya ng kalapati. Maraming salamat. Sister Lynn Muyo, pakisuyo. At dapat rin na patuloy tayo at manabik na matuto mula sa karunungan ng Diyos na Jehovah. Sa buhay ito agad at sa ganitong paraan, nagpapasakop tayo sa Diyos na Jehovah bilang ating dakilang magpapalyok na handang hubugin at sanayin para gawin yung kalooban niya. Maraming salamat po. Sister Maricar Tangkelino. Yung mahusay na pagtugon ng mga taga-Berea ay naingatan, kaya pinag-aaralan natin ito sa ngayon. Itinuturo nito sa atin na suriin yung kasulatan at hindi lang basta suriin, bulay-bulayin din ito. Maraming salamat po. Ganda. Sister Loreto. Tulad ni Pablo, wag din tayong matakot magpalawak. So hindi tayo mako-confine lang sa isang territory, lalo na yung territory na yon. May mga umuusig o kaya may mga mang-uumog. Pwede tayo lumipat doon sa ibang lugar na maging territory din natin para makapangaral. Maraming salamat po. Huli na, Brother Alcantara, pakisuyo.
hanggat maaari po ay iwasan natin yung makipagkonfrontasyon sa mga gayong mga tao na galit at walang katwiran. Sa halip, sinisikapin natin ipagpatuloy ng payapa ang ating gawain at saka lamang bumalik marahil kapag maayos na ang lahat. Maraming salamat. Bilang sumaryo, ano ang natutuhan natin ngayong gabi? Sa mga taga-Berea, nakinig na mabuti, nagsuri sa kasulatan, araw-araw na pinag-aralan ng salita ng Diyos at buong pananabik nilang ginawa ang lahat ng ito. Kay Pablo, anong natutuhan natin? Oo, hindi tayo titigil sa gawaing pangangaral hanggat hindi sinasabi ng Diyos na Jehovah na tapos na ito. Balik tayo sa chairman. Maraming salamat, Brother Kevin Simon, sa masiglang pangasiwa sa ating Congregation Bible Study. Dito nagtatapos mga kapatid yung ating pagpupulong, pero meron tayong maikling ripaso sa ating mga tinalakay sa gabing ito. Magbigay tayo ng 2 punto lang. Una, kanina sa ating unang pahayag ay nakita natin na si Jehovah ay gumawa ng mga tipan. May mga kasunduan o kaya mga pangako siyang ginawa sa kanyang mga lingkod. Nakita natin na talagang tinupad niya yung mga bagay na yon. Ano man yung mangyari. Talagang yung pangako niya kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, ay talagang tinupad niya. Kaya ano yung epekto nito sa mga pangako pa ng Diyos na Jehovah na hindi pa natutupad, na nakasulat din sa Biblia? Di ba ito yung nagpapatibay sa atin mga kapatid na lalo pa tayong manampalataya doon na talagang tutuparin ni Jehovah yung mga pangakong yan sa hinaharap doon sa bagong sanlibutan. Kaya pinatibay tayo ng mga tipan na yon, mga kasunduan na yon, mga pangako ng Diyos na tinupad niya nung nakaraan. Ngayon, ikalawa na ating natutuhan sa gabing ito ay yung paano natin maipakita yung pagmamahal sa anak ng Diyos, sa Jesus. Ang isang nakita natin kanina ay yung tayo ay magbigay ng mga donasyon. Saan ba gagamitin yung mga donasyong ito? Ito ay gagamitin sa ibang mga lugar, lalo na sa pagtatayo ng mga kingdom hall, sa pagtatanggol ng ating mga karapatan bilang mga saksi ni Jehovah para maging malaya yung ating pagsamba. Ginagamit yun doon, yung mga pera na ating dinodonate. At binanggit din yung mga pagsasalin ng mga Biblia sa ibang mga lugar kung saan ay kulang sila sa ganong mga aklat ang Biblia. Kaya isang bagay na may papakita natin yung ating pagmamahal sa anak ng Diyos, sa Jesus, ay yung paggamit ng ating lakas, ng ating panahon, ng ating mga tinatangkilik, ng ating material na mga bagay. Yan ang ilang punto na ating pwedeng tandaan sa ating pag-uwi. At kumusta naman sa susunod na pagpupulong mga kapatid? Pagka tayo ay nakakaranas ng mga problema sa buhay, bakit mas maganda na pag-isipan natin yung mga ginawa ng Diyos na Jehovah, yung mga pagpapala niya sa atin, sa halip na tayo ay maging mareklamo? Bakit kaya mas magandang gawin yon? Na tayo ay, sabi nga, magbilang ng mga pagpapala ng Diyos kaysa tayo ay maging mapagreklamo. Yan ay nangyari noon sa bansang Israel. Abangan natin yan sa susunod na pagpupulong. At kanina nabanggit sa huling bahagi ang CBS na si Pablo ay pupunta ron sa Atenas. Doon sa Atenas, si Pablo ay magbibigay ng kanyang pahayag. Ano kaya ang matututuhan natin doon sa pahayag ni Apostol Pablo sa Atenas? Kaya abangan natin yan sa susunod na linggo. Kaya sama-sama tayo uli na nandito sa ganitong mga pagpupulong. Ngayon mga kapatid ay punta natin yung ating awit at ating kantahin yung nasa bilang 97. Ang pamagat nito ay kailangan ng salita ng Diyos para mabuhay. Mateo 4:4. At
Kung ako sa ating kalagayan, maaari tayong tumayo habang kinakanta natin ito.